US President Donald Trump has had one warning for Iran: do not attack American assets in the Middle East. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out. Ito na ang pinakakinakatakutan ng lahat. Isang bad move na babago sa kasaysayan. Mukhang mainit na naman ang ulo ng Iran. At ang target nila, walang iba kundi ang mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan. Pero teka, bakit nga ba nila gustong gawin ang isang bagay na siguradong magpapahamak sa kanila? Lalo na ngayong malinaw na sinabi ni Pangulong Donald Trump, kapag inatake nyo ang Amerika, siguradong magwawasak ang giyera. Kaya ang tanong, bakit tila handa ang Iran na sumugal sa isang pagkilos na parang suicide mission? Ano ba ang plano nila at gaano ito kadelikado? At yan ang ipapaliwanag sa atin ni Paolo. Pero bago yan, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ngayon, back to the video. And at the same time, make it very clear to the Iranian regime, if they harm one hair of an American or American asset, if they try to destroy it, we will come after them with a full force. President Trump has made it very clear we're not in this fight, although we will support our Israeli allies. At the same time, we didn't participate in the fight. But if you come after us, if you try to retaliate against us, we will put the full might of the military behind you. What the Iranians need to know is that this isn't the Biden administration. This is President Trump. He does not bluff. He has made it very clear that he tried to talk with them. He wanted to hopefully normalize relationships through diplomacy. They chose to speak tough. They chose to go to the streets and chant death to America and death to Israelis. This is the result to their chanting. It shows, though, honestly, Stuart, how weak the Iranian regime really is. Remember, the last time they fought a war was when they tried to go into Iraq, and that didn't end well. They fight proxy wars with terrorist organizations, Houthis, Hamas, and Hezbollah. They've all been drastically weakened, and they don't have a way to defend themselves. May kumalat na screenshot ng mensahe ni Mike Huckabee, isang dating US Ambassador sa Israel, na ipinadala niya mismo kay Trump. Hindi ko nababasahin ng buo ang mahaba niyang text, pero may isang parte doon na tumatak talaga. Sabi ni Huckabee, "Wala pang naging pangulo sa buong buhay ko na nasa ganitong posisyon. Huling beses na may ganitong bigat ng desisyon ay kay President Truman noong 1945. Kung pamilyar ka sa kasaysayan, si Truman ang nagdesisyong ibagsak ang unang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, isang hakbang na nagwakas sa World War II at nagpatalo sa Japan. At ngayon, ikinukumpara ni Huckabee ang desisyong iyon sa pinagdadaanan ni Trump ngayon. Pinag-iisipan kasi ng dating Pangulo kung dapat bang makialam ang Amerika sa labanan ng Israel at Iran. Dapat bang pautangin ang mga B-2 bomber ng US sa Israel? O dapat bang ang Amerika mismo ang gumamit ng B-2 stealth bombers para sirain ang mga nuclear facilities ng Iran? At bago may magsimulang magkomento, hindi po ito tungkol sa nuclear bomb mismo. Parang biro lang yan ni Trump. Pero seryoso, pinag-uusapan dito ay ang paggamit ng mga 30,000-pound bunker busters, mga dambuhalang bomba na kayang buwagin ang pinakatatagong mga pasilidad sa ilalim ng lupa. At B-2 lang ang kayang magdala nito. Ito ay isa sa pinakamalalaking desisyong kailanman haharapin ng isang presidente. Ito naman ang isa pang pahayag ni Trump kahapon. Kontrolado na natin ng buo ang himpapawid sa Iran. Ayon sa kanya, kahit may mga air defense system ang Iran, gawa ng China, Russia, at kahit yung homemade nila, hindi pa rin ito tumapat sa kalidad ng armas ng Amerika. Sa madaling salita, panis. Ang mga jet ng Israel ay malayang nakakalipad sa kalangitan ng Iran na parang walang nagbabantay. 4 na araw na ang lumipas mula sa operasyon, pero ni isang missile defense ng Iran, wala pa ring tumama. Kaya ang aral, huwag kang bibili ng mumurahing armas sa Russia o China. Kasi kapag totoong gera na ang usapan, palpak. Pero teka, sa parehong mensahe, may isang salitang paulit-ulit niyang ginagamit. We, tayo. Marami ang nagtaka kung sino ang tinutukoy niyang tayo. Sa mga sumunod na ulat, mga opisyal mula sa White House na ayaw magpakilala ang nagkumpirma. Ang ibig sabihin daw ni Trump sa we ay ang mismong Amerika, hindi kasama ang Israel. Ibig sabihin, ang US military mismo ang may ganap na kontrol sa himpapawid ng Iran. At higit pa diyan, alam na raw ng Amerika kung nasaan ang tinatawag na Supreme Leader ng Iran. Ayon sa mga ulat, nagtago si Ayatollah Ali Khamenei
kasama ang kanyang pamilya sa isang underground bunker. Sa isang bihirang mensahe raw sa mga tauhan ng IRGC, sinabi niya, "Lahat ng kapangyarihan ay ipinapasa ko sa inyo. Kayo na ang bahalang magdesisyon kung paano itutuloy ang laban." Ibig sabihin, si IRGC Commander Mohammad Fakbore na ang ngayon ay gumagawa ng lahat ng desisyon. Tila ba nagpapaubaya na si Khamenei? Pero kung nagtataka ka kung bakit buhay pa siya hanggang ngayon, simple lang. Hindi pa pumapayag ang Amerika na patayin ang mga political figure. May pagkakataon ang Israel na burahin siya sa mapa. Pero ayon sa mga insider, sinabi raw ni Trump na, "Wag muna. Hanggat walang tinatamaan ng mga Amerikanong sibilyan o sundalo, hindi gagalaw ang Amerika laban sa mga pinuno ng gobyerno ng Iran." Kaya mapapansin mo, lahat ng nasawi sa mga operasyon ng Israel ay mga nuclear scientist o IRGC commanders lang. Wala ni isa sa mga kasalukuyang opisyal ng gobyerno. May kumalat pang ang chismis na pinatay raw ang isang dating pangulo ng Iran, pero fake news lang pala iyon. Ngayon, punta naman tayo sa pinakahuling mensahe ni Trump kahapon. Simple lang ang laman, unconditional surrender. Yun ang hinihintay ng Amerika mula sa Iran. Kung mangyayari iyon, hindi na raw kailangang makialam pa militarily ang US. Pero ang Iran nagsisimula ng kabahan. Hindi lang kasi puro salita ang naririnig nila mula sa Amerika. May aksyon na rin. May mga ulat na nagsasabing dumarami ang armas na ipinapadala ng Amerika sa gitnang silangan. Parang may pinaghahandaan talaga. Ang mga US assets ay iniikot na raw. May papuntang Saudi Arabia, Qatar, at iba pang mga base militar ng Amerika. At ang tanong ng marami, bakit may 20 tanker na ipinapadala? Hindi mo naman talaga kailangan ng tanker para sa depensa. Ginagamit lang ito sa mga malalayong airstrike. Kaya malinaw, may inihahandang offensive missions. Kasama pa sa mga ipinapadala ay mga F-16 at F-35 fighter jets. Alam naman natin, meron ng F-35 ang Israel at ginagamit nila ito para malayang makapasok sa Iran. Kaya malamang, dinadagdagan lang ng Amerika ang lakas kung sakaling tuluyan silang makialam. Pero may isang bagay na wala ang Israel, B-2 bombers. At ito ang pinaka-importanting bantayan. Kasi kung seryoso ang Israel na wasakin ang mga nuclear facilities ng Iran na nakatago sa loob ng mga bundok, ang tanging armas na may kakayahang bumutas sa mga ito ay ang B-2 bombers na kayang magdala ng 30,000-pound bunker busters. Ito ang klase ng bomba na hindi lang basta sumasabog, binabaon ang pasabog hanggang sa pinakailalim ng target. At sa ganitong galawan, hindi lang Iran ang mag-aalalang muli, kundi ang buong rehiyon. Pero sa ngayon, gaya ng kumpirmadong update mula 10 minuto lang ang nakalipas, lahat ng B-2 bombers ng Amerika na nasa 19 ang bilang o baka 18 ay nasa Missouri pa rin. Wala pa ni isa sa Diego Garcia. 2 buwan na ang nakalipas mula nang naroon ang mga ito sa Diego Garcia, panahong sinusubukan pa ni Pangulong Trump na kumbinsihin ang Iran na makipag-usap bago ibigay ang 60-day warning. Pero ngayon, hindi pa gumagalaw ang mga B-2. At kapag nagsimulang lumipad ang mga iyon na ang malinaw na senyales na tutok na talaga ang Amerika sa digmaan. Pero kahit hindi pa gumagalaw ang B-2s, patuloy naman ang paglipat ng iba pang military assets ng US patungo sa gitnang silangan. Ngunit tandaan, hindi kailangang nasa Diego Garcia ang mga B-2 para umatake. Kayang-kaya nilang lumipad direkta mula Missouri, tumawid sa Pacific Ocean, makapasok sa Iran, magbagsak ng mga bunker buster bombs, at bumalik muli sa Missouri. Lahat iyon nang hindi kailangang lumapag kahit saan. Kaya kung gusto ng Amerika na magpaulan ng mga bomba nang hindi nalalaman ng Iran, posible ito. Nangyari na ito dati, 2 beses na. Una, sa Yemen noong panahon ni President Biden. Pangalawa, noong 2003 nang umatake sila sa Afghanistan. Hindi ito basta simpleng teknolohiya. Ito ang pinaka-advanced na stealth bombers sa buong mundo. Walang ibang bansa ang may katulad. Samantala, heto naman ang ilang footage ng mga military assets na kasalukuyang inilipat ng Amerika. May mga KC-135 refueling aircraft at mga F-35 jets na spotted kaninang umaga sa kalangitan ng UK. Papunta na rin ang direksyon sa gitnang silangan. Kagabi rin, sunod-sunod ang paglipad ng halos 30 tanker aircraft mula Amerika. Hindi ito basta-basta. Ganito kalawak ang paghahanda. Ngayon, marami na ang nagsasabi, kung makikialam man ng Amerika, ang unang babagsak ay mula sa mga B-2 bombers. At may isa pang kumpirmasyon mula sa Pentagon, mayroon ng B-52 bombers sa Diego Garcia. Para sa hindi pamilyar, ang Diego Garcia ay isang base militar ng Amerika sa Indian Ocean at teknikal na sakop ng teritoryo ng United Kingdom. Ito ang main staging point ng US sa tuwing nais nilang magpadala ng bombers sa gitnang silangan
nang hindi kinakailangang tumigil para mag-refuel. Hindi rin ito kayang abutin ng mga missiles ng Iran, kaya hindi nila ito maaatake ng diretso. At hindi lang ito tungkol sa mga eroplano. 3 aircraft carriers na ng US Navy ang kasalukuyang patungo sa rehiyon. Karaniwan, 1 o 2 lang ang ipinapadala kahit sa mga matitinding operasyon. Noong ilang buwan pa lang ang nakalipas sa bombing campaign sa Yemen na kilala sa codename na Operation Rough Riders, 2 carriers lang ang ginamit. Pero ngayon, 3 na. May isa pa na ngang specific vessel na kinumpirma na ang USS Nimitz, dating nakadeploy sa South China Sea, ay ngayon ay patungo na rin sa Middle East. At kung titingnan mo sa mapa, makikita mo ang eksaktong ruta nito. Isang mahabang biyahe na direktang konektado sa tensyon sa Iran. At hindi lang Amerika ang gumagalaw. Ang United Kingdom mismo ay nagsimula na ring maglipat ng military assets. May mga kuha rin mula sa Israel na nagpapakita ng matitinding airstrikes sa mga missile launcher ng Iran. Kasi kapag naubos ang launchers mo, kahit may natitira kang missiles, wala ka nang magagamit para iputok ang mga ito. Ngayon, ayon sa ilang opisyal sa Israeli Defense Department, kabilang na si Prime Minister Benjamin Netanyahu, malaki ang paniniwala nilang makikialam talaga ang Amerika. At bakit? Simple lang. Kailangan ng Israel ang B-2 bombers ng Amerika. Dahil kung gusto nilang wasakin ang mga pasilidad ng Iran tulad ng Fordo Nuclear Facility, hindi sapat ang anumang conventional airstrike. Kailangan ang bomba na kayang bumutas ng bundok. At tanging ang B-2 lang ang may kakayahang gawin iyon. Kung hindi nila mapipigilan ang nuclear program ng Iran, ano pa ang silbi ng lahat ng operasyong isinagawa nila? At habang nagpapatuloy ang tensyon, ang Amerika ay tahimik na ring gumagalaw para mailikas ang mga sibilyan nilang nasa Iran at Iraq. Pero hindi lang Amerika ang gumagalaw ngayon. China, sinara na rin ang embahada nila sa Iran. India, palihim nang inaalis ang mga mamamayan nila gamit ang ruta sa Turkmenistan at iba pang bansa sa East Asia. Isa lang ang ibig sabihin nito, lahat ay gustong makaalis sa Tehran. At hindi lang mga banyagang bansa ang umaalis. Kahit mismong mga Iranian, sinusubukan ng tumakas. Kagabi, matapos maglabas ng babala si Pangulong Trump na dapat lumikas ang mga tao sa Tehran, nagdulot ito ng matinding panik sa buong syudad. 12:00 na ng hating gabi sa Iran noong lumabas ang babala, kaya halos lahat ay natutulog pa. Pero kahit ganon, sa isang lungsod na may higit sa 10 milyong katao, mabilis na kumalat ang takot. May mga pagsabog na, at ngayon may babala pa mula sa Amerika. Tila may mas malaki pang paparating. Ngayon, baka pamilyar ka na sa Polymatter, isang betting site kung saan ang mga tao ay tumataya kung mangyayari ang isang event o hindi. Hindi man ito eksaktong scientific, pero kapag pera na ang nilalagay ng mga tao, nagiging malinaw kung ano ang inaasahan ng karamihan. At ayon sa huling datos, 70% ng mga tumaya doon ang naniniwalang makikialam na ang Amerika sa digmaan. Milyon-milyong dolyar ang nakataya, kaya hindi ito basta haka-haka lang. Samantala, habang lumalalim ang tensyon, naglalabas na rin ng pahayag ang White House. Kahapon, si Pangulong Trump ang unang nagbigay ng babala. Ngayon naman, mismo ang Vice President ng Amerika na si J.D. Vance ang nagsalita. Si J.D. Vance ay kilala bilang isa sa mga pinaka-istrikto at isolationist sa administrasyon. Ibig sabihin, ayaw niyang madalas makisangkot ang Amerika sa mga gulo sa ibang bansa. Noong isinusulong ang US intervention sa Yemen, tutol siya. Pero ngayon, kahit siya ay tila pumapanig na sa posibilidad ng pag-atake sa Iran. Isang malaking indikasyon, yan na may paparating na mas matinding aksyon, ayon sa kanyang pahayag. Simula pa lang, malinaw na ang paninindigan ng Pangulo. Hindi dapat magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. Sa loob ng mahigit 10 taon, ganito na raw ang paninindigan ni Trump. At kung pabalikan natin, sa nakaraang 60 araw, nagnegosasyon ang Amerika at Iran para sana sa isang bagong kasunduan. Pero pagdating ng ika-61 araw, bigla nang umatake ang Israel. Bakit? Kasi wala raw nangyayari sa usapan. Ang pinakamalaking sagabal, gusto pa ring panatilihin ng Iran ang kanilang nuclear program. Sabi nila, para raw ito sa energy at civilian use lang. Pero ayon kay Trump, kung totoo ngang civilian lang ang gamit, bakit hindi na lang sila bumili ng uranium sa ibang bansa? Meron naman sa Europe, China at iba pa. Pero hindi pumayag ang Iran. Gusto pa rin nilang magpaandar ng sarili nilang uranium enrichment facilities. At dahil dito, hindi nagkaroon ng kasunduan. Ayon pa kay J.D. Vance, iba ang civilian nuclear power at iba ang uranium enrichment. Tama siya. Ang civilian nuclear plants pwedeng gumana kahit hindi nag-i-enrich ng uranium sa mataas na antas. Pero ang Iran, hindi lang nag-i-enrich.
lumagpas pa raw sila sa normal na threshold para sa civilian use. At ito ang mabigat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, sinabi ng IAEA, ang International Atomic Energy Agency, na nilalabag ng Iran ang kanilang nuclear obligations. Ito ang malinaw na babala sa buong mundo na posibleng hindi lang pang-enerhiya ang layunin ng Iran. Samantala, ayon sa Israel, habang nakikipag-usap ang Iran sa Amerika, palihim silang nag-e-enrich ng uranium. Ang layunin daw, gumawa ng bomba habang pinapaikot ang negosasyon. Kaya hindi na naghintay pa ang Israel, agad nilang inatake ang mga critical nuclear sites sa loob ng Iran. At ayon kay J.D. Vance, walang matinong dahilan para i-enrich ng Iran ang uranium sa antas na halos weapon grade na. Tila nagmumukhang biro lang ang lahat ng sinasabi ng Iran sa publiko. Parang yung eksena sa pelikulang The Dictator, kung saan nakangiti pa habang sinasabi, para lang ito sa civilian use. Pero sa totoo lang, alam ng lahat kung ano ang totoong pakay. At ang hindi inaasahan ng Iran, ang bilis at tindi ng naging operasyon ng Israel. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, todo handa ang Iran sa posibilidad ng digmaan laban sa Israel. Pero ang nakakagulat, sa oras ng totoong bakbakan, para bang hindi sila handa kahit kaunti. Samantala, si Pangulong Trump, sa kabila ng tensyon, patuloy pa ring nagpapakita ng pagpipigil. Imbes na agad magpadala ng tropa, mas pinili niyang unahin ang kaligtasan ng mga sundalo at sibilyan ng Amerika. Pero ngayon, ayon sa ilang source, posibleng nagbago na ang ihip ng hangin. Maaaring magdesisyon si Trump na gamitin ang militar para tuluyan ng wakasan ang uranium enrichment program ng Iran. At bagamat marami ang nag-aalala sa posibleng pagkaladkad ng Amerika sa isa na namang foreign conflict, lalo na matapos ang sunod-sunod na kapalpakan ng US foreign policy sa nakalipas na 25 taon, marami ring naniniwala na nakuha na ni Trump ang tiwala ng publiko pagdating sa mga ganitong desisyon. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, hindi siya gagamit ng puwersa para lang magpasikat. Gagamitin lang niya ito kung para sa kapakanan ng sambayanang Amerikano. Pero sa likod ng mga pahayag na ito, halatang unti-unting inaanda ng administrasyon ang publiko. Parang may niluluto. 2 oras nang nakalock-in si Trump sa isang closed-door meeting kasama ang kanyang National Security Council. Paglabas niya, inaasahang maglalabas na siya ng opisyal na pahayag. Kagabi, habang bumibiyahe pabalik mula Canada sakay ng Air Force One, may maririnig na tanong mula sa isang mamamahayag. Ano po ang mas maganda kaysa sa ceasefire? Ano po ang inaasahan ninyong mangyari? Ang sagot ni Trump, kahit mahirap marinig dahil sa ingay ng eroplano. Ang gusto namin, hindi lang pansamantalang tigil putukan. Ang gusto namin, yung permanente, o kung hindi man, total surrender. Ayos din yon. Isang malinaw na mensahe. Kung ayaw ng Iran ng ganap na pagsuko, mas mabuting maghanda na sila. Ngayon, balik tayo sa balitang tila nilinaw na ni Trump sa publiko ang lokasyon ni Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Ayon sa mga ulat, nagtago si Khamenei kasama ang kanyang pamilya sa isang underground bunker. Ang lugar na ito ay dapat hindi nalalaman ng kahit sinong banyaga. Pero inanunsyo mismo ni Trump na alam nila kung saan siya nagtatago. May mga nagsasabing hawak na ng administrasyon ang mismong coordinates ng bunker na yon. Napansin din ng marami sa social media ang mga tweet ni Trump sa umaga dahil paulit-ulit siyang gumagamit ng salitang we, kami. Kaya sa isang press briefing sa State Department, may nagtanong, sino po ba ang tinutukoy niyong we ayon sa isang anonymous official mula sa loob ng National Security Council? Ang we ay tumutukoy sa Estados Unidos mismo. Ibig sabihin, involved na pala talaga ang Amerika, lalo na sa intelligence sharing kasama ang Israel. Ito ay isang malaking twist dahil sa nakalipas na 2 araw, paulit-ulit na sinasabi ng White House na wala silang partisipasyon, lalo na sa paniniktik o operasyon. Ang sabi nila, defensive support lang. Pero ngayon, mismong si Trump ang umamin at ilang opisyal sa administrasyon ang kumpirmadong nagsabing, oo, involved ang US. Ngayon, may mga ulat na nagsasabing handa na rin ang Iran sa posibilidad na mawalan sila ng mga leader. May mga backup plans na raw sila para sa mga sensitibong pasilidad kung sakaling may mangyaring assassination. Pero tandaan, sa loob ng huling 3 araw, wala pang napatay mula sa political leadership ng Iran. Ang mga namatay ay puro miyembro ng IRGC at mga nuclear scientist. Pero ngayong araw, may mga ulat na lumabas na isang dating pangulo raw ng Iran ang pinaslang. Hindi pa ito kumpirmado, pero lumabas ito sa isang press conference ng US State Department. Nang tanungin ang spokesperson kung totoo ito, hindi siya sumagot ng diretso. It soon happen and finally my fellow compatriots will be able to
overcome. And of course, there's a plan not only for this phase of our struggle, which is liberation from this regime, but what happens right next, the transition to what we hope will culminate in a democratic. May mga kumakalat na ulat na posibleng may dating Pangulo ng Iran na pinaslang. Pero hanggang ngayon, wala pa ring kumpirmasyon. Ang malinaw lang, hindi ito iniwasan ni Trump. Inamin niya sa publiko na alam ng Amerika kung saan nagtatago ang Supreme Leader ng Iran at hindi nila ito papatayin sa ngayon. Isang babalang nakakakilabot kung ikaw ang tinutukoy. Ayon sa ilang insider reports, may plano na raw ang Iran kung sakaling mawala ang mga leader nito. Pero ang tanong, epektibo ba ang plano? Kasi kapag wala na ang mga pinuno, malamang mapilitan na ring pumayag sa ceasefire ang Iran. Ngayon, lumalakas ang panawagan mula sa ilang Iranian opposition figures. Isa na rito ang anak ng dating prinsipe na nagsabi, malapit na tayong makalaya mula sa rehimeng ito. At kapag dumating ang araw na yon, kailangan nating paghandaan ang susunod. Isang lipunan na tunay na demokratiko. Ibig sabihin, hindi lang ito laban para sa kalayaan. Ito na rin ang simula ng pagbabago sa gobyerno. At kung mapapansin mo, tila hindi lang military at nuclear targets ang tinatamaan ng Israel ngayon. May mga palatandaan na regime change na talaga ang target. Isa sa mga unang senyales, ang pagbomba sa state-owned TV station ng Iran. May poll sa livestream kung sang-ayon ba ang mga tao sa pag-target ng Israel sa Iranian media. 75% ng halos 1,700 bumoto ang nagsabing oo. Pero para sa iba, nakakagulat ang ganitong galaw. Hindi normal na targetin ang isang TV station sa gitna ng military strike. Oo, parte ito ng propaganda ng gobyerno. Oo, ginagamit ito para palaganapin ang galit laban sa Israel. Pero gayunpaman, media facility ito, kaya may mga nagtataka kung anong tunay na layunin. Pareho rin ang tanong sa isa pang target, ang mga bangko. Isang kilalang hacker group na tinatawag na Predatory Sparrow ang umako sa isang cyber attack na nagbura ng lahat ng data sa isang Iranian bank na konektado sa IRGC. Kung ikaw ay negosyante sa Iran, lalo na kung malaki ang negosyo mo, malamang konektado ka sa IRGC kahit indirectly. Kaya ang pagbagsak ng mga bangko ay hindi lang ekonomikal ang epekto, political din. Ang mga ataking ito sa TV, sa bangko, sa internet, tila hindi lang layunin ay pabagsakin ang defense system. Mukhang sinusubukan na rin nilang alisin ang kontrol ng gobyerno sa mga mamamayan. Kung titingnan natin ang mga galaw ngayon, mula sa pag-atake sa state-owned TV hanggang sa mga bangko na konektado sa IRGC, malinaw ang layunin, pabagsakin ang kontrol ng rehimeng Iranian. Putol ang kanilang access sa media, pinatahimik ang propaganda, at ngayon, wala na ring internet. Marami sa mga Iranian na nasa ibang bansa ang hindi na makontak ang kanilang pamilya sa loob ng Iran. At bagamat sinasabi ng ilan na ang Israel ang nagputol ng internet, marami ang naniniwala na mismong gobyerno ng Iran ang may pakana. Bakit? Kasi tuwing nawawalan sila ng kontrol sa publiko, tuwing may panik, protesta, o banta sa kanilang kapangyarihan, automatic, pinapatay nila ang internet. Ginagawa nila ito para pigilin ang pagkalat ng impormasyon, para hindi lumaganap ang mga video, balita, at rebelde sa social media. Isang classic tactic para manatili ang kontrol sa loob ng bansa. May nagsasabing baka Israel ang dahilan para hindi makapag-counterattack ang Iran, pero kung iisipin mo, mas secure ang government communications kaysa sa public internet. Kaya mas malamang, taktika ito ng rehimeng Iranian mismo. Pero hindi rin lahat ng lugar ay naputol ang koneksyon. Ayon kay Elon Musk, aktibo na ang Starlink sa Iran. Kaya kahit paano, may ilang kababayan pa rin na nakakakuha ng signal at impormasyon mula sa labas. Ngayon, balik tayo sa bakbakan. Sunod-sunod na airstrikes ang inilunsad ng Israel sa loob ng Iran, partikular na tinarget ang mga missile launchers at stockpiles. May isang video pa na naging viral. Isang missile na parang naligaw ng direksyon matapos tamaan ang truck na may dala nito. Para kang nanonood ng cartoon sa sobrang gulo ng lipad ng missile. Ang Israel Defense Forces o IDF ay naglabas din ng mga footage kung paano nila pinasabog ang Iranian air defense systems. Hindi na namin maipapakita ang ilan dahil sensitibo ang content, may mga taong gumagalaw bago tamaan ng missile. At kahit pa IRGC ang mga ito, alam natin kung gaano kahigpit ang YouTube sa ganitong footage. Pero pwede naming ipakita ang iba pang mga clip na nagpapakita kung paanong winasak ng Israel ang mga air defense sites ng Iran. At hindi lang ito mga base militar, mismong mga nuclear facilities ng Iran ang sunod na target. Isa sa mga matinding pinasabog, ang Isfahan Nuclear Facility. Makikita sa video, naglalagablab, tila wala nang matitira.
Pero ayon sa ilang eksperto, hindi sapat ang airstrikes ng Israel para sirain ang mga underground nuclear bunkers. Kailangan nila ng tulong ng Amerika, lalo na ang mga B-2 bombers. Bakit? Kasi tanging ang B-2 ang kayang magdala ng mga 30,000-pound bunker buster bombs na kayang pumasok sa ilalim ng bundok kung saan nakatago ang mga pasilidad ng Iran. At habang tuloy ang bakbakan, may isa pang malaking balita. Hindi tutulong ang Russia. Oo, nabasa mo ng tama. Noong simula ng taon, pumirma ang Russia at Iran ng strategic partnership. Ayon sa kanila, ang kasunduang ito ay garantiya ng seguridad para sa parehong bansa. Pero ngayon na kailangan ng Iran ng tulong, biglang tiklop ang Russia. Ayon sa Iranian ambassador sa Moscow, hindi malilimutan ng mga Iranian kung sino ang tumindig kasama namin at kung sino ang piniling manahimik. At ang malinaw, Russia ang tumahimik. Samantala, sa loob lang ng 4 na araw, nakamit na ng Israel ang air superiority sa loob ng Iran. Isang bagay na hindi magawa ng Russia sa Ukraine sa loob ng 3.5 taon. Ginamit ng Israel ang mga American-made F-35 stealth jets para pasukin ang Iranian airspace, buwagin ang mga air defense systems ng Russia at China, at bigyang daan ang mga F-15 at F-16 para magpatuloy sa mga precision strikes. At habang patuloy ang operasyon, may isa pang linya ng depensa, ang US Navy. 2 guided missile destroyers, USS Sullivans at USS Arleigh Burke, ang nagbabantay sa Eastern Mediterranean at sumasalo ng mga missile ng Iran na papunta sa Israel. Sinamahan pa ito ng USS Thomas Hoodner at isang ika-4 na Navy destroyer